pagbibigay sa atin ng presiding officer sa umaga ito. Congratulations din sa inyo na nanood ng Gilas. Okay ba? Sino sa inyo nakapanood ng Gilas? Good news ba yung huling laban? Mukhang pinagbigyan tayo ng Diyos ng yung mga higante na tinalo natin. Yung kasi yun, yung mga higante, ang sa pag-aaral ni Chot, ang pinakamabigat China kasi may mga higante, saka Italia. Pero pag binuhos mo talaga yung buong puso mo, katulad ni Renz Abando ba yan? Talagang kahit higante pa sila nanalo tayo. At hindi na rin nakakahiya na zero tayo. Pinagdasal ko, sana huwag naman masiro. Durog na si Chat. Ganyan ang mga yan na uso ngayon yung mas mabigat pa yung Facebook. Talagang lahat ng tao bida, lahat ng tao may channel, lahat ng tao may damdamin. Siyempre, pag nabasa ng mga anak ni Chot yun, mabigat yun. Kaya ako hindi nagko-comment na gano'n kasi degrading na masyado. Talagang ang lahat ay nakapaloob sa tinatawag na soberenya ng Panginoon. Okay ba yung medyo mahina na din ako ngayon siguro dahil tayo ngayon. Tuloy-tuloy natin ating pag-aaral. Yan na. So ngayong September, magsisimula tayo sa tinatawag na Catalyst series. Pastor, ano ba yung Catalyst? Ito yung instrumento ka ng Diyos for a change. Alam mo, mayroon kasing positive at negative na catalyst. Pwedeng pag negative, for a change to destruction. At yun nga nangyari sa Paraon, change for a destruction, yung leadership ng Paraon. Masyadong self-centered, kaya dumating yung time na nadurog ang buong Egypt yung panahon niya. Catalyst siya in a negative way. Pero itong mga catalyst na pag-uusapan natin ngayon ay sa pamagitan ni Caleb and Joshua. Yan po, maganda. Catalyst sila. Nung tinalakay ko sa inyo ng Friday, yung the boy, yung nagbigay ng tinapay, catalyst yun sapagkat nagkaroon ng change sa kanilang physical and yung outlook nila kay Jesus Christ. Ginamit yung bata. Pastor, hindi ko maintindihan ano ba yung catalyst. Yung tinawag ka ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo alam ang dahilan. Sabi nga ng Paulo Coelho, na kinote rin naman niya, dapat dito sa mundong ito malaman mo ang dalawang dahilan ng iyong pagkapanganak at yung tinatawag na ang dahilan ng iyong pagkapanganak. Yun. Kung isasama mo, isang dahilan lang yun. Yung dahilan ng iyong pagkapanganak, dapat alam mo. Kaya ba kung tatanungin, alam mo ba ang dahilan ng iyong pagkapanganak? Nihilingan ko na makinig muna tayong lahat. Wag muna kayong magdilikot-likot dyan. So ito yung nating pag-aaral. Yung catalyst na ito ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito sa ating buhay for a change. Halimbawa, yung 12 alagad na tinawag ng ating Panginoon, they turn the world upside down. Ordinary lang naman yun, mga nangingisda, rock builder, stone builder, carpentry, pero talaga focus nila ay pangingisda. Pero they turn the world upside down. Ito na yung ibig sabihin, for the advancement of the kingdom of God, yung catalyst, yun po ang dahilan. Para mo sa kaningningan ni Kristo, kagandahan ni Kristo, na lalo pang makita ng daigdig na ito, dapat po ay malaman mo na isa kang katalista. Wala akong maisip na Tagalog ng katalista. Dapat catalyst ka. Hindi pwedeng nabubuhay ka para kumain, tatrabaho, kakain, natutulog. Hindi pwedeng ganun. Kailangan na aapektuhan mo ang sanlibutan, aapektuhan mo yung mga office work mo, yung factory nyo, saan man kayo, office mates nyo, community nyo, at yung bawat isa na aapektuhan natin. Nakikinig po ba kayo? Yan, importante yan. Parang hinahanap ko pa yung, parang hinahanap ako, nahahapo ako.
Sa isang katalista, napakahalaga na wala kang doubt at wala kang fear. Itong 12 alagad, dalawa lang yung matino dito. Sino po yun? Si Joshua at si Caleb. At binasa niya yung mga early verses. 10 rito ay palpak. Just imagine, nandito ka na sa gate ng Promised Land. Ito yung storya na kailangan nilang makaalis sa Egypt, dito sa Paraon, may liberation na sila, nabiyak ang dagat. Sinasamahan sila ng mga kaliging mga apoy. Lumaan sila ng hirap, disiplina, at nandito na sila sa gate. Ano tawag dito? Nandito na sila, kumbaga yun na, is the moment of truth. Tapos nagsugo si Moses dito, inutusan niya. 12, makikita mo, tapos may 10 mag-uulat sa iyo, na huwag tayong pumasok. Imagine mo yung gano'n. Hindi catalyst itong mga taong ito. Chosen to be influencer, chosen to be... Uso ngayon yung salita influencer eh. Kasi nga, nag-ano tayo, di ba, nagpe-Facebook, pero maraming negative influencer, katulad ni Rendon, kilala nyo yan, hindi mo nakikita niya. Ganito yun. Alang nakita ito, kundi yung pessimism. Basta what is pessimism? Yung realidad. Parang si Philip, Pastor, Lord, dinala mo rito yung mga tao, sumama sa iyo. 5,000 yan, paano natin papakain? Yan, 200 pilak yan. Basta sabi ni Jesus, pakainin mo. Yan ang sabi ni Jesus, rebuke sa kanila yan hindi nila nakita na kasama nila ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, kung gusto mo maging catalyst, ang gagamitin natin yung in a negative sense to a positive message ay yung doubts and fear. Nagganito na lang ako para baka mamaya mahanginan ko kayo. Okay na. Mas maganda lalaki ko pag may ganito eh. Tuloy po tayo. Ang doubts po at fears, o ang pag-aalinlangan mo sa Diyos at fear, ito na, it will steal the very things that God wants. May gusto ang Diyos sa iyong buhay, may planong maganda ang Diyos sa iyong buhay. At because of this doubt and fear, it will destroy everything. It will stand in the way of progress. It will stand in the way of your progress. Napakahirap po, nasa loob ng church, may makasama tayong ganito. Butihin ba na tayong makasama na ganito? Pag sinabing kakain tayo sa Gloria Maris, walang kumontra, walang... Ganun po dapat church eh. Di ba, nakakita na ba kayo ng church na kakainin nila, nagtatalo-talo pa? Di ba, sa budget. Kalungkot naman ng gano'n. They believe in the most powerful God who created the universe. Pero pag magre-release na pambili ng minuto at ng sinaing na nagtatalo-talo. Ayoko ng gano'n church. Ibig sabihin, dumating tayo sa panahon na ito na, meron tayong Christ mentality, have the mind of Christ that He can feed the 5,000. Ito yung sinasabi ko, na pag may doubts ka and fear, it will steal the very things that God wants. Yung potential mo, hindi mo na natutuklasan dahil may nervous ka, may takot ka. Takot kang humakbang. Hindi mo mahawakan yung mga dreams mo sa buhay dahil, yun nga, ang dami mong agam-agam. Ito, lalim naman ng Tagalog mo. Ang dami mong isinasang-alang-alang. Hindi ka magkaroon ng tinatawag na you dream big for God, you decide for God, though merong difficulty, but still, at the end, you will see the deliverance of God. It dominates every life na maraming mga tao ngayon. Kaya nga, nag-message si God sa Matthew chapter 6, huwag kayong mabalisa sa mga bagay-bagay sa inyong kakainin, sabi ng Panginoon, sa inyong isusuot, sa inyong titirhan. Philippians 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa mga bagay. Sa halip, idulog niyo sa Diyos ang lahat ng bagay na may pasasalamat. At ang kapayapaan ni Kristo ang magbabantay sa inyong puso. Why? Alam ng Panginoon na dominating itong katangian ito, kaya nananakawan tayo ng mga tinatawag na planuhing maganda ng Diyos sa ating buhay. Let's confront fear.
in our lives, people. Lahat po tayo may mga takot. Tama po ba? Eh, punta ka siguro sa US, Kuya Jun, ano, mga takot siguro nila, gagamba pa lang, takot na sila. Di ba? Ipis pa lang, ay! Eh, sa mga Pilipino, inahawakan natin. Thailander, kinakain pa nila. Di ba? Mga tarantula sa Australia, naghihiyawan sila pag nakakita. Tayo, nagsasabong tayo. Ginagamit natin yung sugalan. Marami kong kaibigan, may fear sa open places. May mga kaibigan din ako takot sa mga kuweba, sa mga heights. Yung prayer ni Kuya Amado ngayon, talaga nakakatakot ang daigdig. Pero kung ikaw ay born again, nasa Panginoon, anytime, bring it on. Parang sinasabi mo, hindi lahat ng last days, lumabas na lahat, basta kami nasa Panginoon. Yun ang napakahalaga. Diba? Hamunin mo ang lahat. Sige, labas nyo lahat ng inyong baraha sa huling araw. Basta kami mga Kristiyano, we will confront them with lots and lots of power. Mga kapatid, ang joy nyo ba ay na-destroy na? Ang inyong bang mga plano sa buhay ay dumating na yung tinatawag na ganitong mga pakiramdam? Yan. Sabi mo, Pastor, we cannot run from fear. Nag-iintay lagi yan sa pintuan. E paano kung tinatawag ka ng Diyos na maging catalyst to change the world like Martin Luther to make 95 theses? At dito sa Germany, sa simbahan, ay hamunin niya ang mga pare at sabihin kayo namumuhay sa indulhensya. Magmimisa kayo, sisingilin niyo yung mga tao. Magpapakasal yung mga tao, sisingilin niyo yung mga tao. Pag namatay yung tao, para i-comfort nyo, sasabihin nyo may ano tawag dito, may purgatory. Purga is a linis and tori is a place. Mayroong cleansing place. Tinatakot nila yung mga tao para bayaran sila. At sabi ni Martin Luther, to change the religion, mga 15th century, eh, gumawa siya ng 95 theses. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos, ng Espiritu ng katapangan, hindi ng kahinaan ng loob. Kaya dapat sa mga Kristiyano ay onward Christian soldier marching us through war. Parang katayin, Pastor. Tayo mga sundalo ng Panginoon, hindi dapat tayo naduduwag. Fear not, 365 times na inuulit-ulit ko sa inyo na binanggit sa salita ng Diyos. The main message of our Lord Jesus Christ na makasama niya yung mga alagad niya ay fear not, fear not, fear not. I got the whole world in my hand. Salvation ay ako ang gagawa. Di ba, makikita sa mga tao yung takot nila nung nasa bangka sila at pinatigil ng Diyos ang lahat ng ito ang ating Panginoon. It paralyzes spirit, it terrorizes our heart. Pag ikaw ay may doubt sa Diyos. At maraming tao may doubt sa Diyos. Di pa nangyayari, kinakabahan na sila. Di pa nakakaalis tayo sa ibang bansa, eh, naku, baka maharap ako sa immigration at matapatan ko yung Bruhilda. At hindi yung immigration ng Pilipinas, kakaiba. Only in the Philippines. Nakabahan na ba kayo doon? Ba't kayo kakabahan? Kung kalooban ng Diyos na kayo aalis, aalis. Pag hindi, hindi. Yun. What is your fear? Tatanungin ko kayo. Nasa introduction pa lang, ano kaya mga takot nyo ngayon? Sabi ko lang, mga daga, ipis. Takot ka ba sa future? Natatakot ka ba sa pagtanda mo? Natatakot ka ba para sa mga anak mo? Natatakot ka ba sa kakainin mo? Baka i-review ka ng Panginoon, yan ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananampalataya sa akin. Kaya, ang fear po nag-originate na, ancient pa, dito sa tagapagbalita. Yung mga catalyst sana ng mga spy. Yan po. Doubt, it runs into our mind. It becomes a channel to drain our spirit. At nagiging fear na po ito. Sisimula ka lang sa doubt, at isang araw may takot ka na. At yung isang araw na gusto ng Diyos na maging matapang ka para masolve mo yung mga problema ng buhay,
makuha mo yung mga dreams mo sa buhay, yung mga pangarap ng Diyos sa buhay mo, hindi mo na mahawakan because it paralyzes your spirit. Sabi nga ni Kuya dyan ano ba yun? Paralyze. Ano yung kasabihan na yun? Yung it paralyze. Palimutan ko yung sabihan ng mga mamaya maalala ko yun. What is your fear? Yan. Pikit nga natin sandali ang ating mga mata at manalangin tayo. Ano ba yung mga takot na ito bago ko na ituloy-tuloy itong mensahe ng Panginoon? Panginoon, humaharap ako sa inyo, kinukompronta mo ako sa umagang ito. May takot kaming magutom, may takot kami sa aming mga kinabukasan, may takot kami na pag pinabayaan namin ang aming trabaho, hindi na kami kakain. May takot kami na pag inunan namin, Panginoon, kayo, baka maapektuhan ang aming mga trabaho. Napakarami namin takot, Panginoon. May takot kami sa aming mga anak. Paano sila mabubuhay ng maayos? At kinukumpronta mo kami sa umagang ito. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Isaiah 41:10 that fear not. At itataas mo kami ng iyong kanang kamay. Ikaw ang nagsabi sa amin ito. Ito ang spirito ni Joshua na binabagay sa mga tao na don't panic. Joshua 1:9. Tulungan niyo mga po ang mga anak mo na huwag ma-discourage sa lumang taktika ni Satanas na pahinain ang aming loob, pahinain ang aming pananampalataya para hindi kami maging katalista. Help us, O God. In Jesus' name we pray. Dito na po tayo magsisimula. Ito na nga po, kaharap na nila ang Canaan. But this fear becomes their path to the dark side. Imbis na path to the promised land. Kaya napakahalaga. Ano ba ang takot? It ignores God's plan. Yan ang una natin pag-uusapan. It ignores God's plan. Plano ang Diyos, kunin niyo ang Canaan, promised land. Yung pinaghirapan ninyo ng pagtatravel na sa habang panahon ito na, they ignore God's plan because of fear. They set aside God's promises. They overlook the hands of God. They dismisses yung beauty ni Yahweh. They turn into a blind eyes because of fear. Paralysis. Paralysis. Di ba? Nagkakaroon tayo ng paralysis. Imaginein mo, ang Word of God ay meron na silang invitation, meron na silang warrant. Ibig sabihin ng warrant, they can claim that promised land on the spot. Kasi promise ni God yun. May warrant na sila, may invitation na ni God. Fear took hold their lives. Marami sana sa atin ay malalayo na ang nararating. May mga pangarap tayo sa buhay na nakuha mo na sana. May kasabihan sa Tagalog na unahan ka lang ng kaba. Sa totoo lang hindi na natin problemang maliliit ang Pilipino. Sa basketball, alalaki na ng mga Pilipino. Lalakas ng lumipad. Naunahan lang tayo ng tinatawag na we are dominated by intimidation. We are intimidated by China. We are intimidated by Italia. Sa totoo lang, sabi nga ni Tim Cohn nasa atin yung ingredients Yun nga lang, hindi tayo nagkaroon ng labis-labis na preparasyon. Nandun na ako, pero yung fear, kita-kita mo yung unang mga games nila yung may fear sa mukha.
Ibang-iba yung naglalaro na passionate, may fire. Yung hinahanap ko yung fire sa mukha, yung fire sa game eh. Walang fire nung first 3 games eh. Nung uli-uli may fire eh. Kita mo simula umpisa eh, nag-aapoy yung mga mata nila eh. Mananalo. Pagka ni-review mo. Nung una, may intimidating battle. Diba? Pagka white coaches, gagaling yan eh. Ang Japan coach, nakakatakot yan. In Japan, din yung laging nananalo. Nakikinig po ba kayo? May fire sa lahat ng naglalaro simula umpisa hanggang mata. Yung momentum, hindi na naiinito eh. I hope sa mga susunod, we learn our experience. Natawa kayo sa word na yun. Mga kapatid, yan po ang nagagawa ng takot. It ignores God's plan. Secondly, it distorts or it twists God's aim or goal in our lives. It twists God's goal in our lives. Everything become out of perspective. Pag natakot ka, nawawala ng perspektibo. Eh, minsan shadow of fear lang naman yan. Reality lang yan sa mind mo, pero hindi yan reality sa tunay na buhay. Malaki lang yan dahil nakikita mo, pero kung aasa ka sa Diyos, mas malaki ang ating Panginoon. Yan. Imagine mo yung 10 spies na ito, na-twist nila ang... Nandun na sila sa gate eh. Haharap na sila para kunin na nila ang Canaan. Eh, nakakita sila ng mga buwig ng ubas, ang lalaki. Iniisip na nila lahat ng tao malaki doon. Nakakita siguro sila ng mga 4 na 5 taong malalaki. Iniisip na lahat ng tao doon malalaki. Pero hindi totoo yun. Kapantay rin nila mga tao doon. Wrong interpretation po na lahat ng tao doon malalaki. Natapat lang siguro yung mga guard of the boundaries of Canaan are people like Goliath, malalaki. Kaya inisip nila, malaki ang lahat ng tao doon. Nakikinig po ba kayo? Iba natutulog. Kung wala kayo matutulog, naku, bibigyan ko kayo ng kumot. Oh, please lang, huwag kayo matutulog. Ang ganda yung pinag-usapan natin. Ano lang ang boses ko. Mga kapatid, imaginin mo, great land, pero hindi sila makapasok because of this twisted news. Napakadaki lang lupa, hindi makapasok. Kulang lang ng lakas ng loob. Diba? Hindi naman whole population ito ay malalaki. Diba? Kaya lang, itong fear, nagdala sa kanila na ma-destroy ang kanilang puso. Kaya napakaganda ng translation sa Tagalog, nasisiraan ng loob. Sa English eh, fear. Afraid. Tagalog, ganda ng translation eh. Ang translation sa Tagalog ay nasisiraan ng loob. Ano po, weakness ng mga lalaki, ito. Weakness ng mga babae, companionship, love, affection. Bigay mo na lahat sa babae yan. Pero kami mga lalaki, dito kami dinudurog ni Satanas eh. Pagka nagsimula na kami ma-discourage, tuloy-tuloy yan. Kaya dapat nababantayan namin yan. Weakness yan eh. Pahihinain ng Diablo kung sino yung leader. Imaginein mo kung leader tayo, pahihinain ng Diyos yung aking loob. Ako, ano sa tayo mapupulot. Kaya nga fear distorted ang pagtingin natin sa Diyos. Yan po yan. If fear touches you, everybody you touch will be afraid. Pagka dinalaw ka ng takot at ang lahat ng hawakan mo ay matatakot din. Kaya ako bilang leader nyo, ang mga tatay na naririto, huwag kayo magpakita sa bahay ng ganun. Pakita nyo na God is our strength. May pa ba doon? Totoo yun. Everybody na itouch natin ay matatakot na. Yan po yan. Imaginein mo yung destiny aapektuhan ng 10 taong ito. Yung course ng buhay aapektuhan ng mga taong duwag na ito. Yung testimony ng Diyos ay maapektuhan ng mga taong ito. Infectious, contagious ang fear.
Para nasa isang building yan, sumigaw ka ng sunog. Ano mangyayari sa lahat ng tao kahit walang sunog? Magpapanik. Pero ikaw walang takot, hihinto ka muna, titingnan mo muna kung may usok, mag-observe ka bago ka magpanik. Yun po ang fear. It twisted God's goal in our lives. Kaya gusto ng Panginoon, makarating ka sa iyong patutunguhan, mga anak. Gusto ng Diyos maging catalyst ka. Ibaon mo sa iyong puso ang katapangan. Amen po ba daw? Fruit of the Spirit, hindi nabanggit yung katapangan, pero ito ay isa rin sa mga fruit of the Spirit. Yung brave, yung courage sa ating buhay. Ano pa makikita natin dito? Nagkaroon sila ng disbelief sa God's promises. They ignore God's plan, they twist God's goal, at nagkaroon sila ng disbelief sa God's promises. Nagkaroon sila ng doubt and lack of conviction dito sa Diyos. They brought one giant in their camp. They brought one giant in their camp. Alam niyo po ba yan? Ano yung isang giant na dinala nila sa camp? That is fear. Kaya nung ang lalaki ng mga tao rito, dinala kami ni Moses, pakain na sila Moses. Napakalaki ng halimaw ng pagkatakot. Imagine mo, whole time they experience that God carries them like a child. Pinakain sila dito sa ilang, hindi na worn out ang kanilang mga damit. Ang tsinelas nila hindi na uupot for 40 years. Pag-aralan ninyo. Yung 2 milyong tao, pinapakain ni Yahweh, umuulan ng pagkain araw-araw. At yung magsasapat, hihinto, iipunin nila kinabukasan. Pag gusto nila ng karne, magkakaroon ng mga karne. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, di ba? Walang ginutom sa inyo. Napakahaba ng panahon na katapatan niya sa buhay. Wala naman siguro kumain na hindi kumain sa inyo na 5 araw. Wala naman siguro naglupasin ng mga apo ninyo sapagkat wala silang pambili ng notebook. Magdadoubt ka pa ba sa Diyos? Na minahal ka nung una ng panahon mo sa buhay mo. Umaasenso ka pa nga dahil sa Diyos. Amen ba doon? Kaya nandito na tayo sa prayer ni Kuya Amado, last days na darating na ang Panginoon. Dito ka pa ba magpapakita ng mga takot? Diba? Dito ka pa magpapakita sa mga panahon ng collapse ng mundo, decline ng China, ayaw lang gumana ng bata doon. Bumabaksak na. Meron ng suicide forest ang Japan dahil marami na de-depress, masyadong blues, marami. Para maharap nila ito, kailangan nila magpakamatay. Wala pa tayong mga Pilipino na ganyan. Nakangiti tayo, buhat-buhat natin TV sa baha. Ipo, nakikinig kayo. Sabi nga ni Ate Ann dito sa Amerika OA, sabi ni Ate Ann. Pag may nasagasaan, biglang may darating daw na medics, police, minsan may fire truck pa. Nasagasaan lang yun. Masyado daw silang OA doon. Siguro sobrang dami nilang pera. Pero tayo, hindi nyo napansin, nabalihan ka na ng motor, nasa ka sa akin, umingiti ka pa, kaya ko ba ito? Pag nakatayo ka. Diba? Nasa Marikina, pag nasusunog, mga nakakiti, hawak-hawak yung TV. Resilient ang mga Pilipino. Sanay tayo sa bagyo. Imagine yung bagyo natin parang sanay na sanay tayo. Sa ibang bansa siguro, pag may bagyong yung nangyari sa Florida, kailan lang? They panic. Sabi nga ni Kuya John, naubos daw ang generator, ang kandila, ang flashlight. Doon masarap ang negosyo. Pero tayo mga Pilipino, because God is with us. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Lalo na kayo, believer. Believer ka, hindi ka dapat matakot. Ako nga, tatanda ako, Panginoon. Nakakaramdam ako ng sakit. Bakit ako matatakot? Di kunin mo na. Dumarating yung ganyan. Mga anak ko, gusto pa makita yung mga buhay. Hindi ko nahawak yun. Sabi ko nga kay Candice, hindi ko nahawak ang buhay mo. Kung mamamatay ako ulit, magkasawa ka. Hindi ko na alam yun.
Nagbibiruan kami ng ganyan. Can you stand in a challenge of life? Kaya kung catalyst ka, you can stand. You are crying, but you are strong. You are not denying the reality of pain and suffering of our lives, but you can face it with courage in your heart. Because God is with you. Kaya bakit ka natatakot? Wala ka nang kakarating kakatakutan. Wala ka nang kakatakutan. Hihinga ka sa Diyos na, kung mamatay, and I will face God as soon as possible. Pero kung bubuhay ko pa ng matagal, gusto ko makita ang lahi ko. Sabi ko nga. Realidad itong sinasabi ko sa inyo na humaharap tayo sa mga takot ng buhay. Fear ay sinasayang natin that everything God's done in our life. It's gone because we disbelieve His promises. Mga kapatid, ibaon nyo ang maraming pangako ng Diyos sa inyong mga buhay, sa pagharap sa buhay. Kayo matakot sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Amen ba nun? Amen. Huwag ka matakot sa mga apo mo. Paglaki niyan, magiging mahuhusay lahat yan. Nasa Diyos yan. Sa inyo may mga apo, sila Kuya Amado, sila Kuya Jun. Kayo matakot, ang Diyos bahala dyan. Tayong kabahan. Yan. Ang Diyos ang bahala dyan. Just remember God's demonstrated His goodness. Doon tayo'y nagsisimula pa lamang sa Kanya. At hindi siya pumalya. At hindi siya nabigo. Walang nalugi. Sabi nga ni Kuya Man, ang lahat ay nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Yun po yan. At lastly, pagka tayo po ay may fear, we defy God's messages. We defy God's messages. We go against God's messages. We fail to comply the commandment of God. Fear is disobedience. Pag natatakot ka, akala mo hindi ka nagkakasala. You are disobeying God. Because the Creator of the universe is your Father. He got the whole world in His hand. And you are His child. Tapos natatakot ka, paano na po? Heto na po, maharap na po ako. Dinala mo ba kami, Panginoong Jesus, dito para mamatay? Habang bumabagyo ang kanilang buhay at takot na takot sila. Salita ang Diyos at tumahimik ang bagyo ng buhay. Yan po yan. Fear. Ang realidad nito ay may force. It dominates even a believer of God. Pastor, paano ko masosolve ito? Tulungan niyo po ako. You fight or flee. Kaya tatanungin ko, fight or flee? Diba, mga Bisaya, mga salitaan namin. Fight lang fight. Diba? Or flee. Or fly. Fight. The battles belongs to the Lord. Para yung feeding na 5,000, ang mission lang nila ay feed the hungry. Ang kanilang method ay yung be resourceful. But the main message of God, I am the main source. I will multiply the 5 pieces of loaves at yung isda. At kailanman, yung main source natin, hindi tayo iniiwan at pinababayaan. Ang kasaysayan ng Biblia, kailanman, ang kanyang mga anak ay laging nakakalusot. If there's to be no way, God will make. Amen ba doon? Naniniwala pa ba tayo sa Diyos? Talagang yakapin mo ang Panginoon dito. Talagang totoo siya rito. He is committed, He is involved. He will do His plan for your lives. Be a catalyst, talaga ibigay mo ito sa Panginoon. I-confess mo. Lapit mo ito para buhatin tayo ng Panginoon.
Carry God's promises, as I said. Carry God's protection. Fear want to invade us. Invasion is the major goal of fear. So that it will destroy you. I-invade niya yung heart mo. But carry in your heart that all promises in Christ are yes. Yun lang yun eh. Sabi sa Korinto. Ibaon mo bilang Kristiyano na ako'y anak ng Diyos na totoo. All things will work together for me because I love my God. Ang sarap pong mabuhay ng ganitong Kristiyano, mga minamahal. Be closer to your God. Like Joshua and Caleb. They are close to God. They never saw the giant, but God as the real giant. Sabi ni Caleb at Joshua, our God is the real giant. Pasukin na natin to. Yun ang kailangan natin. Heto na ang pagkakataon. Sabi ni Joshua at Caleb. Subukan na natin ito. Buti na lang may natirang dalawa na katalis. With God, we can do this. Yan ang mga linya ni Joshua at ni Caleb. Who is God? Pag nakipagrelasyon ka sa Kanya. God is greater than our fear. Christ is sovereign. He permitted everything. Never let fear decide your future. Allow God to decide in our lives sa lahat ng buhay. As I said, too many are not living their dreams because they are living their fears. Sabi ni Joshua, live for God. Amen ba nun? Fear, it stops life. I hope you become a catalyst. You will live in life. Pangit yung mga pagbubuho ko na English. Pero ang ibig lang sabihin nito, pag katalista ka, mabubuhay ka talaga sa buhay. Fear will stop life. Amen po ba? Amen. Don't bring giants in your life na matatakot ka, yung fear yun. Embrace the real giant. Embrace the real powerful. Embrace the true force. That is our God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, huling panahon na nga, totoo po ang prayer ng aming elder. Haharap kami dito sa huling panahon. Ang bigas talagang, just imagine, oh God, ang tataas ng pinag-aralan ng aming mga politician that they cannot solve our agricultural problems immediately. Yung merong urgency of solution. Kawawa naman po ang mga magsasaka namin. Nakikita namin ang darating na ang hanggang 10 piso, 12 pesos, 14 pesos na lang. At papunta sa market ay napakamahal. We are praying for our country, O God, na magkaroon kami ng mga leader na talagang matatapang, na kayang harapin ang mga problema ng bayan. Tulungan niyo kami, Panginoon. Magsimula sa bayan ito. Though it is imposible, kuminsan umasa kami sa mga politician, but in your own ways for your believers. Para sa mga anak mo na naririto sa church. Tulungan mo kami, ang aming puso, na magkaroon ng katapangan. To be a catalyst for a better. Alisin niyo po ang takot ng inyong mga anak. Tulungan niyo silang maging malakas ang loob. Tulungan niyo sila, Panginoon, na magkaroon ng pananatayang they will try, even they will risk their lives for your sake, for your glory. Dear Heavenly Father, mahanga po kami sa mga unang mga mananampalataya while singing and dying at the same time for Christ. Ay nagawa nila yan. And they turned the world upside down. The blood of the martyrs became the root of many churches today. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon,
na sa simpleng mga ginagawa mo sa aming mga buhay, na napakalaking bagay na rin, ay magpagamit kami sa inyo. Marami pong takot, kaya ang potential namin ay hanggang doon na lang. Help us to really see your wonderful plans for us. Maraming salamat po sa araw na ito. Create in our hearts, O God, power bank of courage so that we can witness in every people the beauty and the majesty of our Creator. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus we pray. Lahat po magsabi na